Psalm 128. Just imagine these two chapters. Very seldom, mga kapatid, sa Biblia, makikita mo, especially in the book of Psalm, no? Particularly, sa book of Psalms, bihira mo makikita na ang dalawang chapters ay magkasundo. Pero salamat sa Panginoon, no, na meron ditong ganun. Merong magandang tagpo. In fact, in 127, makikita nyo yung verse sa 127, just in verse number 1. Notice, except the Lord build a house, they labor in vain, they that build it. Okay? Except the Lord. Okay? Alam naman po natin yung salitang except. Pag tinagalog mo para sa atin, parang maliban na lamang. Pero ang pinakamaganda ho, pag nag-aaral po tayo ng words, ay alamin nyo kung ano ang implikasyon. Mas lalawak ang inyong kaalaman. Ano ang ini-imply ng word na yan pagka binigay sa atin? In other words, there's no other way. Okay? So except the Lord, as far as this passage is concerned, sinasabi ng Biblia na except the Lord. In other words, without Him, who is the Him? The Lord. Except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Pag sinunod niyo po yan, sa verse number 3, dyan niyo makikita kung ano yung house, ano yung family, ano yung binibuild. Who are they? Verse number 3. Who are they? Sino yung binibuild sa verse number 1 na sinasabi ng Panginoon? The house, which is the family, which is the children. Okay? So in other words, without Him, the big or capital H, okay? Without Him, you cannot make them. The them is the children. So without Him, you cannot make them. So, yung i-recognize mo ang Panginoon, mga kapatid, napakahalaga. So yan ang bibigyan natin ng pansin ngayon. Karugtong po ito na minsay kanina about these steps of the good Father. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, ang steps ng good Father ay dapat ordered by the Lord. Okay? All right. Now, drop down to chapter 28, 128, mga kapatid. Makikita niyo po dyan, ang 128 ay karugtong pa ho yan ng 127. Okay? Are you with me na? Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house. Thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall be, or shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Okay? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin ngayon. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na mapag-usapan po namin ang inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga talata namin na binasa na pagbabatayan po ng iyong mensahe sa gabing ito. Please use me once again. I beg you, O God, to please take care of my voice and give me the words, O God,
Kayo po ang magpaalala ng lahat ng aking napag-aralan, Panginoon. Ito po yung mensahe po ninyo at inyo pong ingatan na pag-transmit ko po ng inyong mensahe sa inyong mga anak. It should not be my emotion, O God, but what I do believe in your words and how I take it, how I believe it. Nawa yun po ang maging batayan ng transmission ng akin po, ng iyong mensahe para sa inyong mga anak. Just use me, O God, please. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Again, mga kapatid, ako po'y nung natanggap ko itong statistics na ito, kami po ay may grupo kami na tinatawag na Gideonites at natanggap ko ito at like what I said this morning, this morning, noong nakaraang Tuesday night, nagturo ako sa Bible School at iyan po yung tinalakay ko para makita lamang po yung pangangailangan ng evangelist. Kailangan po natin ng mga evangelist. Kailangan po natin ng pupunta sa isang lugar at ipapahayag po ang pangangailangan o ang ginawa ng Diyos sa buhay ng tao. Just in case na wala kayong idea sa pagiging evangelist, ang evangelist po, ang word na evangelist, ay kinuha po yun sa idea ng announcer. Back in the Old Testament, ang labanan noong araw mga kapatid, ay hindi po palaging grupo-grupo o mga taong nag-aaway-away na ganoon. Sometimes, meron po silang tinatawag na champion and bawat bansa ay meron pong ganoon. If you can recall, Goliath, the champion of the Philistines. Yan po yan, champion of the Philistines. So siya po ang nakalaban ni David na naghahamon lagi kung sino ang champion ng Israel. By the time wala pong humaharap na champion ng Israel, hanggat hindi dumadating si David, na hindi naman po siya tinatawag na champion ng Israel, and he was not trained actually to fight Goliath, though he was trained by God to fight a war or a battle. And so makita niyo po, sa bawat labanan na ganoon, meron pong tinatawag na announcer. At yung announcer na yan, ang gagawin niya, siya yung announcer ng isang bansa. For example, announcer ng Philistine, announcer ng Israel. At kung sino ang mananalo, pag nanalo yung champion ng Israel, siya yung pupunta doon sa bayan kasi hindi lahat ng mga tao ay nanonood ng labanan. So ang gagawin nito ngayon, pagkatapos ng labanan, pag nanalo, for example, si David, siya yung iikot sa buong Israel at mag-a-announce siya na panalo si David. Therefore, hindi tayo magiging alipin ng Philistine, kundi sila ang magiging alipin natin. Tayo ang panalo. Yan po yung announcer na parehas po ang implikasyon ng salitang evangelist. Kasi ang evangelist naman, i-announce niya naman na meron na tayong champion mula doon sa cross. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo, kaya siya rin ang nag-iikot para sabihin sa mga tao na may pag-asa ka, may pag-asa ka, may pag-asa ka, sapagkat nanalo yung ating champion, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng evangelist. So habang nagtuturo po ako na gano'n mga kapatid, pumasok sa isipan ko yung kahalagahan, ang kapangangailangan. Talagang ang bansa natin ay kailangan po ng evangelist. Kailangan na mag-a-announce. Kasi napakarami ngayong mga tao, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang nakakalungkot sa mga tao, kapag ka ang mga tao, ipinalagay niya na ang kanyang sarili sa kalagayan na hindi man pre-check sa kanya o plinano ng Diyos sa buhay niya. Kapag ka ang tao po'y nagkasala at ang tao habang nagkakasala, natutuwa. Pero habang nagkakasala siya, bumababa siya ng bumababa, hanggang sa isang araw ay hindi niya na kaya.
At pagka hindi niya na kaya, ipapalagay niya na ang kanyang sarili sa kalagayan niya. Hanggang dito na lamang ako at wala na akong pag-asa. Kaya ang kailangan niya po ay isang evangelist na magsasabi sa kanya, may pag-asa ka pa. You will notice, brethren, that the Lord Jesus Christ spent most of His ministry in Galilee. Why is that? Because Galilee is a poor country. Pulubi po yan. So, nung nandun ang Panginoong Kristo, ay pinakita niya nung nag-minister sa kanilang Panginoong Kristo, napakarami mga pangyayari po doon, mga kapatid. Mga kulto, mga yung patungkol sa demonyo, yung possession, evil possession, sorcery, grabe po ang mga, kung nasaan, mga kapatid, kung nasaan yung poverty, nandoon naman yung mga ganong klaseng mga business, mga kapatid, na lalo pang nagiging dahilan ng poverty ng mga tao. I hope you're following me. And so doon nag-spend ng maraming time ang Panginoong Kristo. Kaya makikita nyo umahon. Nakaahon po yung Galilee, yung mga Galileans ay nagkaroon ng pag-asa because of the presence of the Lord Jesus Christ. And you will notice that there's only one apostle that is not a Galilean, and that is Judas. Most of the disciples and the apostles of the Lord Jesus Christ were from Galilee. You see? So, ibig sabihin, akalain mo itong mga taong hindi pinapansin, itong mga taong akala mo pulubi na, naging alagad pa sila mismo ng hari ng mga hari. Are you with me? Nakikita niyo mga kapatid kung paano sila tumaas. Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang pangangailangan ng pupunta sa mga bundok-bundok, pupunta sa mga isolated na lugar, at pupunta doon sa mga lugar na nag-aakala sila na mataas na sila, pero sa mata ng Diyos ay mababa sila, sapat ang kalagayan at ang dadaya sa kanilang kalagayan ay yung kanilang material abundance. Kapag ka ang tao mga kapatid ay materially nag-a-abound siya materially, dinadaya siya ng kanyang sarili, na ang buong akala niya wala na siyang kailangan. Yeah, naniniwala ako po doon, kapatid. Wala na siyang kailangan maliban lamang sa isa, Diyos. Because time will come, makikita po natin ngayon, mga kapatid, na ang corruption sa bansang ito nag-angat sa mga taong corrupt. And they thought that they don't need God. That's why they're playing church. Pupunta lamang sila sa church, mga kapatid, kung mangangampanya. Kaya nga hindi natin pinapahintulutan sa ating simbahan na mangyari yung ganon. Pupunta sila sa gusto nilang oras, pupunta, and then aalis sila pagkatapos matapos ang kanilang objective. We cannot allow that. We will never allow this politician to play with us. No, we cannot. We will never allow them to corrupt our church. And look where they are now. Napatunayan nila na meron palang hangganan yung ganong klaseng kalagayan. Still, what? They will recognize the sovereignty of God. That God is more powerful than money, powerful than their power, their position, and powerful than they think, more powerful than everybody or man that ever lived in this world. You see, yun po ang iniisip nila. Darating sila sa punto na may mas powerful pa sila at may powerful pa sa kanila at mas may kailangan pa silang power. Wala na silang ibang tatakbuhan ngayon sa kalagayan nila. Pag nasa kulungan na sila, ang tanong nila, naalala ko yung tanong ng isang senator noong araw na kulong. Ano gagawin ko rito, attorney? Sa loob ng kulungan. Sabi niya kay Attorney Flaminiano noong araw. Sabi ni Attorney Flaminiano, ay di magbasa ka ng Bible. Yung pala eh. Sana kung nakapagbasa ka ng Bible bago ka pumasok ng kulungan, hindi ka na sana nakulong. Yung pala ang iniisip mong hantungan. Bakit kinakailangan hintayin mo pa na mapasok ka sa kulungan bago ka magbasa ng Bible? Bakit kinakailangan mong hintayin pa na pumunta ka sa isang lugar na malulungkot ka at hindi na gagalaw yung pera mo, hindi na gagalaw yung edukasyon mo, hindi na gagalaw yung influence mo, maliban na lamang sa Diyos? Bakit hihintayin mo pa yon? Samantalang pwede kang maging kaibigan kasama ng Diyos habang nabubuhay ka sa ibabaw ng lupang ito. That is exactly what I'm saying, mga kapatid. Now listen to me. That's why we need the church.
We need a church. Habang binabasa ko po ito, mga kapatid, tingnan nyo mabuti, ulitin ko, sinabi ko po ito sa inyo kaninang umaga. Did you know that 57% of children born today in the Philippines are born out of wedlock? According to a recent World Health Organization supported survey, there are about 15 million single or solo parents in the Philippines, with around 95% of them being women. That's more than just a statistics. It's a national wound. It represents millions of children growing up without a father in the home, without the steady presence, guidance, protection, and love that a godly father can give. That's why we need a church. You understand why we need a church? Because the founder of the church, the one who founded the church, is also the one who founded the family. I don't know if you're missing that point right there. Kaya kailangan po natin ang simbahan, kapatid. Kasi yung nagsabing, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. It's the same person, the same God who established the family. It's not good for a man to be alone. At siya yung nagsabi rito, kapatid, no wonder why David concluded in this text, kapatid, sabi niya, except the Lord build a house. May I say this, ladies and gentlemen, that nation can be changed if the home will change. A nation can be changed. This nation, this country will change if the home will change. One more thing, and the home will change if a father will change. Based on this statistic right here, may pag-asa po ang ating bansa. Magbabago ang ating bansa kung magbabago ang bawat pamilya. At ang pag-asa na magbabago lamang ang pamilya kung magbabago ang tatay na nasa loob ng pamilya. Sinabi ko sa inyo kanina kung ilang percent ng mga tao na namubuhay ngayon sa ibabaw ng lupang ito ang naaapektuhan dahilan sa kawalan ng mga lalaking leader sa loob ng tahanan. It's time for every man of this building tonight to take your leadership seriously. Sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-lolabay. Huwag kayong, don't just rock the crib. You've got to disciple your kids. Because that's the only, the best legacy that you can leave for your children. Let them know God. Let them love God. Train them to know Him. Train them to love Him. And train them to live for Him. Sana wag na hong manggaling sa ating mga nandito sa simbahan na ito yung kataga na mabubuhay ka ba diyan? Bakit? Yung pagsimba-simba mo ba, mabubuhay ka? Mabibigyan ka ba ng pagkain diyan? Yung mga taong nagsasalita ng ganyan, nagkasalita sila ng ganyan sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. It's time for us to spend more time for God, with God, and for God. Yeah. Kung kailan pa tayo nakatuon sa pera, saka naman tayo nagiging namamahal natin ang pera. And that's, you understand a lot of people today are training themselves to love money. And they're not afraid of it. Hindi po sila natatakot, mga kapatid, tungkol sa bagay na yan. The more you acquire money, the more you are trained to love money. And the love of money is, you know what? It is the root of all evil. Tamo na lamang itong mga nag-corrupt na ito, mga kapatid, sa ating bansa.
Nagkaroon sila ng pera, napakalaking pera, gusto pa nilang magkaroon ng malaking pera na hindi nila magagastos sa kanilang sarili. Nasaan ang prinsipyo? Nasaan yung wisdom? Ha? Sobra-sobra na sa pagkain nila, sa damit nila, sa bahay nila. Kaya nga yung ibang napanood namin. Yung buhay ni Escobar. Meron siyang, kung si Solomon may 700 wives, si Escobar may 800 na bahay. Matitirahan niyo ba yun? Napakanibangan niya, takas-takas siya. Pero saan nagtapos ang buhay niya? Alam niyo kung saan? Sa bubong ng bahay. Hindi sa loob ng bahay. When he's supposed to be in bed, lying in bed, maganda yung kanyang kama, maganda lahat, mag-enjoy. Saan siya nakahiga? Sa bubong ng bahay. Because the love of money is the root of all evil. That's why we need the church. We need the church. Kapatid, kung ifo-focus natin pag-aayos ng pamilya natin, magbabad tayo sa church. That's the reason why in Deuteronomy chapter 6, kapatid, makikita nyo kung anong sinasabi ng Biblia. It's not about paulit-ulit. The best of all, if you can see the plan of God, kung makikita nyo lamang po yung plano ng Diyos, napakaganda. Hindi yung naglalakad, yun lamang makikita natin. Hindi yung nakaupo at hindi yung nakahiga at hindi yung pagtayo na doon lamang natin makikita na sinasabi ng Biblia, kasamahin mo ng Diyos. No! It's about establishing a relationship with your kids. It's about spending time with your kids. So, what's the implication of that? Anong implikasyon, kapatid? Anong pinapahiwatig sa atin ng Panginoon? Kung yung anak mo, kasama mo sa pag-rise, kasama mo sa pagtulog, nag-uusap kayo, pinapaliwanag mo sa kanya, nakakarinig siya ng word sa iyo, anong ibig sabihin niya? You are involving yourself in his life. And you're also trying to force him to involve himself in your life. That's relationship. Pero kapatid, yan nakakaligtaan natin. Anong ginagawa natin? Binabayaran natin yung relationship. And that is not relationship. You're buying his time. And he is also begging for your time. But you're not giving your time. You're buying his time when you're supposed to give him time. And look, when God set the plan, when God set the plan, when God is the one who set the order of the home, yung kaayusan sa tahanan, tingnan nyo sa 128 na binasa po natin, mga kapatid. Tandaan niyo po, mga kapatid, we cannot make them without him. All right, let's say this phrase all together. We cannot make them without him. Come on, say it louder. Ready, go. Say it louder, as loud as you can. Come on, let's do it. Ready, go. That's it. Aminin natin yan sa harapan ng Diyos. Because that's not my idea. That's not my opinion. Okay? Yan ang sabi ng Biblia. All scripture is what? Given by inspiration. It's approved. It has been approved by God. So if God is in it, it's God is for it. At kung kasama natin ang Diyos dyan, ano sabi ng Biblia? With God, what? Nothing is. I hope you're following me. All right? Look at this. Sabi ng Biblia kanina, sa 37, Psalm 37, balikan mo lamang po natin muna saglit yun, mga kapatid. Okay? Psalm 37, verse number 23. Bago tayo pumasok ulit doon sa binasa po natin kanina. All right? Are you with me? The steps, what is the word steps means?
course of life, ways of life. Okay? The steps of a good man. Who is the good man here? A father. A good father, a good leader of the home. Okay? The steps of a good man are what? What is the order here? What's that? All right, set up by God. Okay? Set up by God. I hope nauunawaan po natin ang binabasa. Maganda nauunawaan natin ang binabasa po natin. Okay? The steps of good man are ordered by the, and he delighted in his way. God delights, God is happy na makita ang bawat sa atin na lumalakad sa kanyang pamamaraan. Okay? Remember this. Huwag niyo kakalimutan that this one here is very important because success lies on this. Dito mga kapatid, nakasalalay ang tagumpay ng tao. Joshua chapter 1 in verse number 8. Can you put it there quickly? All right, Joshua chapter 1 verse number 8. Look at your Bible and look at the screen. Okay, for some of you na walang Biblia, this book of the shall not what? Part of thy, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest what? Observe. To observe is to keep it and to do it. Okay? Because if you will not meditate on it, wala kang gagawin. Okay? Observe to do it according to all that is what? Written therein. For then, what is the then? Yung mga binasa mo, yung mga inobserve mo, yung kinip mo, yung sinasabi na, do not depart from it. Okay? Which is the commandments of God. Which is the book of the law. Are you with me? Nasundan niyo, kapatid? Kapatid, walang mahirap sa pag-aaral na ito. Ginagawa ko, tiniisip ko, tinihingi ko sa Panginoon, Panginoon, turuan niyo po ako kung paano ko tuturuan ng inyong mga anak. Okay? Now, it's book of the law. Okay? For then, thou shalt make thy way, what? Prosperous. Now, ikabit nyo po ito doon, idugtong nyo po ito, i-attach nyo ito, or i-connect nyo po ito doon sa Psalm 37, then makikita nyo ang liwanag ng salita ng Diyos. Kay Moses pa ho yun, pero ginawa ni David. Alright? Ginawa po ni Joshua, Ginawa po ni Joshua. Okay? Tandaan nyo, ito, sa chapter 37 ng book of Psalm is about David na. All right, then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Where is the way to prosperity? Okay? Where? Sa pag-observe ng law, book of the law. Where is the way of success? Same thing. Okay? Kaya wag kang aalis dito mga kapatid. Bakit? Now, this book of the law, pagka nilagay niyo po yan dyan mga kapatid sa isipan natin, it will become your wisdom. Don't miss it, young people. Don't miss it. Okay? You're sitting in this auditorium not to comply a command. Okay? A requirement. No. Hindi kayo nandito para i-comply ang gustong mangyari ng nanay nyo at ng tatay nyo. Makaupo kayo dyan para hindi kayo mapagalitan. Ba't kayo hindi nagsimba? Ang dahil pang investigasyon. Di maupo na lang dyan. Tulog na lang ako dyan. No, sir. You are here to listen. You are here to get something. That book of the law is the way to prosperity and success. How it will happen. Okay, napakasimple kapatid. Keep it in your mind. Pag kinip mo na yan dyan sa iyong mind, it will become your wisdom from above. And once na yan po ay naging wisdom na galing sa Diyos, it is and it will become your fear sa Panginoon. You see, because the fear of the Lord is the what? The beginning of wisdom. Okay? Now, listen. Magkakaroon ka na ngayon ng fear. Ano yung pagkatakot sa Diyos? Hindi po itong pagkatakot na parang natatakot ka baka parusahan ka ng Diyos. Hindi. Nakakatakot na mawalan ka ng Diyos.
I don't know about you. Kung sa inyo drama lamang ang pagpupunta sa church, drama lamang ang Biblia, drama lamang ang pakikinig ng salita ng Diyos, kapatid, listen to me. As long as you have the Word of God, you can feel the presence of God in your life. Because the Word of God is the very life of God. That is the word inspiration means. Buhay ng Diyos yan. Kaya kung hindi ka hihiwalay sa salita ng Diyos, kasama mo mismo ang buhay ng Diyos. That's the only reason why Moses said to Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. See that? Bakit? Buhay ng Diyos mismo yan. As long as you have the Word of God, you have God. You have the life of God. Sana wag ho natin kalimutan yan. And therein, thou shall have good success. Notice, all right, let's keep going. Let's go to the book of Proverbs. Si Solomon na po ito. Now, bakit ko kayo dadalhin kay Solomon? Makinig ng mabuti. Okay? Sapagkat si Solomon ang humingi ng wisdom sa Diyos bago siya or sa pag-rule niya as a king. You remember? Nung bago pa lamang siyang king? All right. Now, let's go to the book of Proverbs, chapter 9. All right? Woo! Verse number 10. Look at this. Tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo, I have to prove my thesis here. You know, pagka gumawa ka ng thesis, you have to prove it. Amen. All right. The fear of the Lord, verse number 10, chapter 9 of the book of Proverbs, verse number 10. The fear of the Lord is the what? Beginning of what? Wisdom. And the knowledge of the holy is what? Drop down to verse number 11, please. For by me, who is the me? Huh? No. You understand na yung wisdom dyan, mga kapatid, ay ginawang noun? For by me, that's wisdom. Thy days shall be what? Multiplied. And the years of thy life shall be what? Increased. That is in chapter 9. Now, it's all because what? Of wisdom. Pero saan ang galing yung wisdom? Verse number 9, the fear of the Lord. So, in other words, nauunawaan nyo na mga kapatid, ang nakakatakot dito ay yung mawalan ka ng Diyos. Sapagkat if you can bring me back to the verse, you see, you will notice that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and for by wisdom thy days shall be multiplied. Sino yung wisdom? Diyos. Pag tinanggal mo yung wisdom ng Diyos, you think your days will be multiplied? Huh? You think your years of life shall be increased without God? Kani-kanina lamang mo po mga kapatid, nag-uusap kami nila Brother Jeniel. So sad. Staff sergeant. Took his life. For what reason? Of course, debatable. Ayoko nang ibigay sa inyo yung rason. But the problem is, bakit kinakailangan niyang patayin ang sarili niya? Staff sergeant lang yun. Mga ilang taong kaya yung mga staff sergeants? 40-something, 42s, mga early 40s, mga 40, 44, 45, something like that. Yung iba naman, inabot na ng 60. Kasi staff sergeant na yun. Nag-stop na siya sa sergeant. But you understand, mga kapatid, nakakalungkot. Nang isang tao, titake niya ang kanyang buhay, mapapaaga siya sapagkat wala siyang wisdom. Sinabi ko na ito, ulitin ko lang. Kaya kayo mga kabataan, kung kayo naglilingkod sa Diyos at namumuhay kayo with God, bibigyan kayo ng Diyos ng wisdom. Pag mapapahama kayo,
mabibigyan kayo ng Diyos ng wisdom to get out from it. Pero pagka sa dyablo, ibinigay mo ang buhay mo sa dyablo, mapapahama ka na. Wala na siyang wisdom na ibibigay sa iyo. Bakit? Because the end thereof is the ways of what? Death. Very simple. All right, let's go to chapter 22 of the book of Proverbs. Are you still with me? Look in verse number 4. Proverbs 22, verse number 4. By humility and the what? Fear of the Lord are what? And what? And what? Di ba? Yan ang hinahanap nyo. Kaya nga mga magulang, nagpapaaral tayo ng bata eh. Pero, I like it the way Solomon gives his Proverbs. Proverbs ito ng isang mayaman kapatid. Anong sabi niya? By humility and fear of the Lord are what? Riches. Pero, yung riches na ito, merong ano? Come on! Okay, yung may mga mali-malitang pera mga kapatid, may honor ba sila? Riches and shame. And what? Life. Sa elementaryong pag-aaral, akalain mo, bigyan ka ng Diyos ng kayamanan. Tapos yung kayamanan mo, may dangal. May dangal. Tapos, anong kwenta ng kayamanan kung maiksi ang buhay mo? Anong kwenta ng kayamanan kung nasa hospital ka? Anong kwenta ng kayamanan kung nakasaksak ang oxygen sa iyo? Anong kwenta ng kayamanan kung nasa kulungan ka? Anong kwenta ng kayamanan kung nagtatago ka rin sa bundok? Nagpagawa ka ng milyon-milyon na halaga ng bahay, tapos nakatira ka sa kubo sa bundok. You understand what I'm talking about? But sabi ni Solomon dito mga kapatid, the fear of the Lord, but humility. Humility. By humility and the fear of the Lord. Dinugtong niya na yung humility. Because if you always, sabi ko nga sa inyo kanina, ang fear natin is yung mawalan ka ng Diyos. So anumang possession ko, I have riches, nandun lagi ang pagpapakumbaba ko. Bakit? Nandun lagi yung takot ko na baka mawala ang Diyos eh. Pag nagyabang ako. Pag naging proud ako sa possession ko, na parang ang tingin ko na ay mas mataas na ako sa lahat ng tao, na hindi ko na kinakailangan ng church, hindi ko na kinakailangan involvement ko sa gawain ng Panginoon. Bakit? I have everything. Eh baka mawala sa akin ng Diyos. At pag nawala sa akin ang Diyos, mawawala sa akin ang honor, mawawala sa akin ang life. So anong kwenta ng riches without honor? Ay, nagkakaintindihan po tayo dito, mga kapatid. Now, we have the same thing here. This is the book of, nakita niyo mga nagsasalita, nagsimula tayo kay Moses, nagsimula tayo kay David, dilaw kayo kay Moses para patunayan ko sa inyo yung claim ko. Okay? Now we have Solomon here. Okay? Now let's go back to the text. Balik po tayo sa text. Psalm 128. Okay? Tignan niyo po kung paano mamuhay ang isang tao, lalaki, leader ng tahanan, na sumusunod sa order ng Diyos. Okay? Sabi niya, blessed is everyone that feareth the Lord. That's the issue tonight. Di ba? That's the issue. That walketh in His ways. Okay? Yan yung binasa natin sa Psalm 37. Okay?
For thou shalt eat the what? The labor of thine hands. I hope naunawaan niyo itong talata na ito kung kayo ay merong knowledge sa current events natin. Na bansa. Okay? Na maraming kumakain na hindi pinagpaguran ng kamay nila. Sabi nila, Pastor, kahit naman ninakaw namin yan, pinagpaguran din namin yan. Tama naman, di ba? Sa totoo lang, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, mas risky ang pagnanakaw kaysa pagtatrabaho ng legal. Ano, Pastor, pakiulit? Okay, ulitin ko. Okay? Ulitin ko. Alright, dito nakatingin lahat. Mas risky ang pagnanakaw kaysa pagtatrabaho ng legal. Okay? Alright, now, balik na tayo sa Biblia, mga kapatid. Thou shalt eat the labor of thine hand. And because you will eat from the labor of your hands, then, ano sabi ng Biblia? Happy are ye. Happy shalt thou be. Masaya ka. Bakit? Alam mo yung kinain mo, hindi mo ninakaw. Now, ito po yung steps, kapatid, ng good man that is ordered or set up by God. Come on! Ito yung sinet up ng Diyos para sa... And that's something, kapatid. Naunawaan nyo, kayong mga kabataan ngayon, nakikinig ngayon, nasa huling henerasyon kayo namin. Kaming nauunang henerasyon. But do you understand na meron na kayong wisdom? Meron na kayong ganito. If you will keep it in your heart, then you already have wisdom. You see, and the beginning of this one is what? Fear of the Lord. You see, now, kaya nga, mamumuhay na kayo, na ayaw na kayo, natakot na kayong talikuran ng Diyos. Now, do you understand the time of Israel, the children of Israel were so proud. They thought that they can live without the guidance of God. Pero nung tinalikuran sila ng Diyos, sinahanap nila ngayon ng Diyos. See? Tinalikuran nila ang Diyos, tinalikuran sila ng Diyos, hinahanap na nila ang Diyos. Napatunayan nila, hindi pala madaling mamuhay na wala ang Diyos. Yung nandun po sila sa wilderness, kapatid, na wala pang compass, ang compass lamang nila ay nasa taas, wala sa kamay nila. You understand? Ang compass nila ang Diyos. Nung sila ay nandun sa wilderness, naglalakad sila, pinadalhan sila ng Panginoon ng clouds by day and pillar of by night. See, you know the Bible. I like it. You see, bakit? Para igabay sila kung saan sila pupunta. Nung nawala ang Diyos, sige nga, mag-isa ka sa wilderness, walang compass. Sige nga, kapatid, mamuhay ka sa ibabaw ng lupang ito na walang naggagabay sa iyo. Darating ka, young people, sa isang kalagayan na sasabihin mong, okay na ako rito. Na hindi naman yan ang buhay na ipinangako sa iyo ng Diyos. Tumigil ka lang bago mo makamtan ang pangako. Yun ang nakakalungkot doon pag tumigil tayo bago pa man tanggapin ang pangako ng Diyos. That's sad. And notice what the Bible says here. Okay, let's keep going. Psalm 128. Okay, you're happy. And not only that, it shall be well with thee. Alam niyo ba, hanggang kanina, hinahanap ko yan, Panginoon. Binibigyan ako ng dictionary yung about well, okay, sa noun. Lahat present eh. Naging noun, naging verb, naging adverb, naging adjective. See? Pero makikita nyo rito, mga kapatid, ay ginawang adjective para makita po natin na ito yung dapat nating gawin sapagkat ito yung ikabubuti natin, hindi ikasasama. You see that? Now, you understand,
Now, it modifies your life. It modifies everything na nagpapaganda sa buhay po natin. It shall be well with thee. Look at the steps of the good man here. All right? Hindi lamang po yan. Ito ang pinakamatindi. Ihiniwalay na ang Diyos, ihiniwalay na ng Panginoon, yung isang lumalakad na yun. All right? Here's the thing. Okay? Now, ito yung subject nung una, si Willie. The steps of a good man are ordered by the Lord. Okay, sinabi ng Panginoon. Sabi niya, napakaganda ito. Kakain ka. Willie, kakain ka mula sa pinagtrabuhan ng iyong kamay. At habang ginagawa mo yun, masaya ka. At hindi lamang masaya ka, makabubuti sa iyo yun. Alright? Then, cut. Boom! Binago yung subject. Look in next verse. What is the subject now? Come on, talk back to me if you can. Wife. So in other words, kapatid, sinasabi ng Panginoon, hindi lamang yan ikabubuti sa iyo. Here's another good news. Your wife shall be as a fruitful vine by the sides of what? Thine house. The vines na nakapaligid, nakapulupot sa iyong tahanan, kapatid. Imagine, sino yon? Yung asawa mo na nag-o-observe sa pamumuhay mo sa Panginoon, siya rin ang nagiging protection katulad ng protection. Lahat ng ginagawa niya ay blessed ng Panginoon. That is the word fruitful means. Imagine na meron kang ginagawa, meron kang asawa, na lahat ng kanyang ginagawa ay blessing sa iyo. So you understand, husbands, you understand, fathers here, that if you live godly, hindi magtatapos hindi lamang ikaw, kundi you're affecting the whole family. Listen to what I've said a while ago. Nation can be changed if what? Family will change. And family will change if father will change. Look at here. Sino ang nanditong actor ngayon, mga kapatid? Actress na. Wife. Sino na ang nagtatrabaho rito? Sino na ang pinalitan yung senaryo, kapatid? Sino na ang may magandang ginagawa rito? Yung wife. So you understand kung ano ang magagawa ng isang wife na hindi maghapon nag-i-scroll ng kanyang cellphone? You understand kung anong klaseng wife meron ka na pag uwi mo hindi mo dadatnan na halos hindi ka pansinin kasi busy sa pag-Facebook. Tapos maya-maya hihingi na sa iyo ng tulong. Pa, Dad, sweetheart, lahat na ng mga sweet words gagamitin sa iyo. Bakit? Hihingi na siya ng tulong sa iyo. Baka kailangan ko na magpasalamin. Bakit ka magpapasalamin? Kasi nakababad ka lagi sa cellphone. Kaya ka magpapasalamin, nakababad ka lagi sa salamin. And so, look at this. Tingnan niyo mga kapatid. Thy wife shall be fruitful as vine. At hindi nagtatapos doon mga kapatid. What is next? Thy children like olive plants run about thy table. Hindi pa naman ako nakakarating. Ito sila, halos lahat na ito sila Brother Roy, sila Brother Al, nakarating na sila ng Israel. Pero hindi pa ako nakakarating sa Israel. Hanggang research lamang po ako mga kapatid. I-research nyo kung anong isa sa pinakamagandang view sa Israel. The olive plants. Sa kalagitnaan ng halos bato-bato, disyerto mga kapatid, makakita ka ng isang buhay na green. That's the olive plants. You see? Round about thy table. In other words, maganda sa paningin. That's the implication. Imagine sa pamilya mo,
meron kang isang fruitful wife, meron kang mga anak na nakapaligid sa iyo, na alam mong sila ay productive, healthy. Because the olive plants here ay nagsasalita ng isang healthy na plants. Healthy relationship. You understand what I'm talking about? Lahat ay nag-i-spread. You understand, yung wife, sabi ng Biblia, nakapaligid sa bahay. Yung mga anak ay nakapaligid sa table. Imagine kung anong klaseng tahanan at anong klaseng pamilya meron ka. Drop down to verse number 6 now. Yeah, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. What does it mean? Saan pa, mga kapatid, nag-spread? Saan pa tumagal? Ito yung sinasabi ko sa inyo, kayo mga nakaupo rito ngayon. Yeah. Ilan taon ka na? Parang alanganin ka pa. 7? 11. Okay? Ilan taon na to? Sino? 7. So just imagine, sabihin natin ito, 7 years old, 11 years old. You understand kung anong meron na sila sa mind nila? You understand kung anong tinatanim na natin sa kanila? Pang ilang henerasyon sila mula sa akin. Huwag nyo naman sabihin 100. Alright. Pero pang ilang henerasyon na sila, mga kapatid, ang layo na nila. But you understand, I'm glad that I can still see him. I'm glad na makakita pa ako ng bata na ganyan ang bihis niya. Imagine, may mga bata ngayon, bibihisan mo pa lamang, akala mo siyang bumili ng damit, nagre-reklamo. Bata pa, nagre-reklamo na, ayoko niya, in Jesus' name. Well, we better be thankful na nakikita natin ang ating mga apo sa panahon ngayon na alam nating godly. Turuan natin ang ating mga apo, ipakita natin sa kanila na tayo'y may tinatrabaho. Bago sila pumunta dyan sa tindahan at magsasabing lista. Natutunan niya sa kanyang grandmother eh. So you understand what I'm saying, mga kapatid? Seriously, listen. Seriously. Magandang makita natin yung mga batang ganito. Ngayon pa lamang nakikita natin. If they will keep Joshua 1:8, if he will keep Joshua 1:8, alam ko na kung saan patutungo ang batang ito. Yan ang sinasabi ko lagi sa mga pinagpapala, mga kapatid, alalahanin niyo ako pagdating sa inyong paraiso. Sinasabi ko lagi ang Roy. Why? Walang imposible, kapatid, yung blessing eh. It's God's promise. And God is the creator of the universe. He owns the cows, the silver and the gold and everything. He owns the earth and the fullness thereof. He owns it. At lahat ng kanyang pag-aari, mga kapatid, ipinangako sa atin. Hindi lamang natin alam kung paano natin kukunin. But listen, fathers, malaki ang pagbabago ng ating pamilya kung susundin natin, kung mananatili tayo rito. Habang binabasa ko ito na the fear of the Lord, it will, humility and the fear of the Lord will give you riches and honor and life. Pag tinitignan ko yung negative nito, tama nga naman. Ba't pahabain pa ng Diyos yung buhay ng hindi magandang impluensya? Ikulong na yan. Yun, unti-unti na silang kinukulong. But anyways,
Ang sinasabi ko, mga kapatid, pahabain ng Panginoon ang impluensya mo. And notice, mga kapatid dito, lastly, kung paano ini-enlarge ng Panginoon yung lahi mo. Paano ini-enlarge? Paano pinapalaki? Look at the blessing. Look at this, fathers. Kaya sinasabi, akala lang natin, pamilya lang natin, maliit lang ang pamilya ko, pastor. Hindi naman sikat ang pamilya ko. Nasa squatters area lang kami nakatira. Hindi yun ang usapin dito. Ang usapin dito is how you run your family. Yan ang usapin po rito. Then the Bible says, God will expand your territory. He will expand your territory. Look at the influence that we have. Kanina lamang po, ilan ang nababasa ko. Actually, hindi ko pa masagot lahat po yun, mga kapatid. Kasi I need to, kinakalang balikan ko yung outline ko, aralin ko uli. May mga words na maaaring hindi pa ako nadidefine, I have to get back to it. Kaya nga si Cyril, hindi ko alam, may inaalok na pala ako ng kape. Hindi ko alam, mabuti lang, binigay niya kahit hindi ko pa nababasa. Thank you, Cyril. Happy Mother's Day. But anyways, you understand what I'm saying? Look at this. Lahat halos ng nababasa ko, nagpapasalamat sila. Ngayon, hindi ka lamang makakakita ng pangalang The Baptist Church sa Taguig at sa lahat ng mga nanggaling dito, kundi makakita ka ng mga kahit hindi nanggaling dito. Ngayon, meron na sa Zamboanga, kapatid. Hindi man siya galing dito, hindi man siya nagaling sa Bible School. Pero ang kagandahan, kapatid, okay lang sa kanila mag-aral uli sa Bible School natin. Why is that? Sapagkat sikat si Pastor Hill? No, it's not about it. It's about the way of the Lord. And it's about how the Lord ordered our steps. And He is the one setting up everything. Kapatid, listen now. Tingnan niyo sa pamilya ninyo kung paano siniset up ng Panginoon ang pamilya ninyo. Can you see it? Can you figure it out? Paano siniset up ng Panginoon yung pamilya mo? Tignan niyo mabuti ngayon. Now, kung medyo, sabihin natin, late ka na nakapunta sa church. In other words, marami nang ginawa ang diablo sa pamilya mo. Then you think may pag-asa pa kaya at may gagawin pa kaya ang Panginoon na i-set up ng Diyos ang pamilya mo? Yes, He can. Sa Diyos, walang late. Tandaan po natin yan. Kayang i-set up ng Panginoon ang sarili mo, kayang i-set up ng Panginoon yung wife mo, kayang i-set up ng Panginoon yung mga anak mo. And God can still expand your territory. You understand that? That's the Bible, brethren. Again, ang isipin po natin kung paano ang bansang ito as a nation, kung paano mai-impluwensyahan ito at mababago ito ng isang tatay na sumusunod sa Panginoon. Hindi mo na kinakailangan tumakbo pa sa politics. Hindi mo na kinakailangan pang magpakarami-rami ng pera, mga kapatid. Here's the secret. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Deuteronomy chapter 6, you will find the same thing. Chapter 9 of the book of Proverbs, same thing. Chapter 22, same thing. Psalm 37, same thing. Psalm 127 and 128, same thing. Napakaraming talata sa Biblia na nagsasabi sa atin kung paano natin gagawin ito. Pero naiimposiblihan tayo. Not until na ma-experience mo ang Diyos ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Try to experience it. God is true with His promises. God is not playing with you. God is not playing with your ignorance.
Huwag mong isama ang Diyos at idamay ang Diyos sa iyong ignorance. But your ignorance can be better if you believe in Him. If you put your trust in Him. Brethren, here's the thing. Again, church is so important. Sapagkat yung nag-establish, if God, listen now, if God can establish the church, God can establish the family. Sapagkat isa lamang ho ang founder. Nakikita niyo po ba yun, mga kapatid? Isa lamang ang nag-establish. Ang nag-establish ng family is the same person nag-establish ng church. It is the same person nag-establish ng nation. Do you understand that? Kapatid, a nation can be changed if family will change. And family can be changed if the leader of the home will change. Tonight, what is your decision? What will you do with it? You heard it clear? You heard it sound and clear? Then what's your decision tonight? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Again, touch the hearts of your people. Yeah. Maaaring naiimposiblihan na po kami sa kalagayan namin ngayon. Pero, O Diyos, yamang kayo po'y kasama namin, wala pong imposible. Kausapin niyo po ang bawat isa. Ipakita niyo po, Panginoon, ang kahalagahan ng bagay nito. We're celebrating our Family Sunday, Family Day. Naway makita po namin kung anong kailangan ng family po namin. This is Father's Sunday. It's time for the fathers, the leaders of the home, to meditate upon it. Consider po namin ang mga bagay na dapat namin baguhin. Kaya pa po namin baguhin ang bansa kung magbabago lamang ang bawat pamilya. At kung mababago lamang ang pamilya, kung magbabago po ang leader ng tahanan. Please, O God, gawin po namin itong seryosong bagay sa buhay po namin. Please. Your heads are bowed. Your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan. Hindi, makipag-usap tayo sa Panginoon. Let's make business with God.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga salita niyo na hayag. Panginoon, alam niyo po ang aming kahinaan. Panginoon, sa panahon na kami nangihina at maaaring madaling magapi ng dyablo, Panginoon. Nandiyan po kayo at kayo po ang nagli-lift up sa amin at ang inyong wisdom ang nagpapaalala po sa amin at nagiging kasangkapan po namin, nagiging sandata po namin para malabanan po namin ang anumang panlilinlang ng dyablo. Hindi po namin kayang tanggapin na pwedeng i-transfer inyong power at kayang magapi ng power ng sanglibutan ito. Ang power niyo po, ang inyong kapangyarihan, ang higit na makapangyarihan kaysa ano pa mang kapangyarihan. Salamat po, O Diyos. Nawa ang inyong mga anak ay patuloy na maalala po, Panginoon, na hindi namin kayang mag-isa. Hindi namin kayang buuin ang aming pamilya without you, O God. Hindi po namin matitrain ng maayos ang amin pong mga anak. Hindi po namin pwede silang pagsamasamahin. Kung hindi po namin, Panginoon, kikilalanin ang inyong presensya. Nawa, bawat galaw po namin, bawat lugar na puntahan po namin, anuman ang kailangan po namin gawin, lagi po namin i-recognize at lagi po namin kayong isasama, Panginoon. Whatever we do, we will always involve you, O God. We cannot do it by ourselves. We can only make it through you, O God. Just use us. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Kung sa aming sarili, Panginoon, parang nawawalan kami ng pag-asa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa inyo, paniniwala po namin na may pag-asa po kami sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen, amen. All right, did you get something? Did you learn something? Amen, amen, amen. All right.